and of course the tunnel. Ang next na museum po ay ang KKK Museum o tinatawag na Pinaglabanan Shrine. Kung bakit siya Pinaglabanan Shrine, malalaman po natin ito. Good morning. The morning is good. This time around, bus number 3. That battle, ladies and gentlemen, Filipinos actually believe sa mga superstitious at yan ito ay tinatawag nila anting-anting. Kadalasan niya nasa bulsa, kung minsan sinusuot nila, nakagawang t-shirt siya para ba maprotektahan sila sa kalaban. So yan yung tinatawag na anting-anting. Yung kalimitan po makakakita kayo, may mga braille na siya para mabasa po ito ng mga blind pag pupunta sila sa museum. They have the chances also to know our heroes. So Emilio Jacinto, Andres Bonifacio, ang kanyang asawang si Oriang, so yan yung mga bus na nakapalibot sa loob na bumuo ng KKK dito sa bandang north. Kasi po tatlo po ang grupo noon ha, KKK, Magdalo, Magdiwang. Kasi po akala nila isa lang ang grupo which is KKK. Meron pa pong Magdalo na pinamumunuan ni Aguinaldo at Magdiwang na pinamumunuan ni Baldomero Aguinaldo. Pinsan niya. So isinilang ang manibagong KKK at isinilang din ang unang presidente ng Republika na si General Emilio Aguinaldo. Binariso siya isa. Pastre! Dito naman makikita mo yung representasyon ng pagkabuo ng katipunan. So be reminded, ladies and gentlemen, na pag narinig mo yung salitang katipunan, kung napapasok kayo si Andres Bonifacio, tama? But unbeknownst to many, ladies and gentlemen, ang KKK ay hindi binuo lamang ni Andres. Maraming tao. Siyempre, sila dyan sila, Ladislao Diwa, Diodato Arellano, Jose Dizon, at Isidoro Plata, Valentin Diaz. Bakit po? Kasi itong mga tao na ito ay mga ilustrado at kailangan nila ng isang tao na mag-representa ng KKK. At ito po ay isang Indio, of course. Kasi mga ilustrado sila. Pag nalaman ng Kastila na lumalaban sila sa gobyerno, kukunin niya yung yaman nila. Kaya naman napag-desisyon nila maglagay ng isang Indio sa harapan sa katauhan ni Ginoong Andres Bonifacio Ilica. Marami po ang bumuo ng KKK ha, hindi lang isa. Dito tayo. So in here guys, the cry of revolution, after punitin ang Segula, ladies and gentlemen, na naging budyat ng paglaban ng mga Pilipino, sinugod nila ang El Polvorin. So ang El Polvorin po ay ang lagyanan ng guns and ammunition sa mga Kastila. Sinugod nila ito para makakuha din siyempre ng baril. Since ang KKK ay limitado ang pondo, at hindi silang pwedeng bumili ng mga armas gaya ng baril. Kasi kung puro itak lang ang gagamitin nila, malagi silang natatalo sa labanan.
Kaya napag-isipan ng pinlano nila ang pagsakop sa El Polvorin at nagtagumpay sila. El Polvorin. Of course, after ng El Polvorin, ang pag-atake sa El Deposito. So ito po ang pinaka-isa sa pinaka-controversial na labanan ni Ginoong Andres Bonifacio. The attack of El Deposito, of course, kasama ang magigiting ng mga tao ng Tiga San Juan, nilusog nila ang El Deposito. Ito po yun, ang El Deposito. Guys, move forward and take pictures. Yan. Isa kasi, so, diorama. Yung po ang representasyon sa ilang unit. Representasyon na nangyari sa panahon ng Digmaan. Hindi po, move forward lang kayo. Huwag niyo pong idikit yung noo nyo sa dalawa. Okay? So marami pong nakakaalam. Dahil sikat na sikat si Ginoong Jose Rizal, yung panahon na yun, konting-konting lamang o may informasyon tungkol kay Andres Bonifacio. Kung sino nga ba si Andres? Ano ang kanyang pinagmulan? Anong pamilya klase meron siya? So dito, sa Tagana rin ito, malalaman mo ang kanyang background. Kaya po sa inyong bandang kanan, makikita na ang kanyang ama na si Santiago Bonifacio at ang kanyang ina na si Catalina at ang kanyang mga kapatid. So makikita po na si Ginoong Andres Bonifacio kasi dahil siya si Rizal, yung mga ngayon, buti nila basa. Hi guys, ang souvenir, ladies and gentlemen. Kung maisipan niyo kung bumili ng souvenir, of course, pagkatapos ng pagka-aral natin sa loob ng 3 museo, pwede po kayo bumili ng souvenir dito sa may bandang kanan. Huwag niyo na po akong bibilan. Ha? Kayo na po ang bahala sa sarili niyo.